Kung nabigo ang mga DDS na pabagsakin si President Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte, di mas doble ang kabiguan na nararamdaman ni Sara. Dahil mukhang naipangako ng mga DDS na hindi matatapos ang September 21 rally at mapapalitan na si President Bongbong Marcos at maiuupo na nila finally after 2 years of waiting si Vice President Sara Duterte. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. May napansin lang po kasi ako, parang naging series of events. Events to shape the minds of the Filipinos. Parang mind conditioning. Then napansin ko lang looking back after nung rally kahapon at nang nabigo itong grupo ng mga DDS para patalsikin si President Bongbong Marcos, parang merong sinunod na pattern na magko-culminate sa pagkakatalsik kay PBBM at sa pag-upo ni Sara Duterte. Hindi ko na nga lang ma-pinpoint yung talagang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari, pero pag pinagdugtong-dugtong mo sila lahat, ang pinakadulo niyan ay ang maging presidente si Sara Duterte. A few days ago, bago yung September 21 rally, naglabas ng hinaing si Amy Marcos. Naglabas ng sama ng loob niya sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, ang galit niya sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez at ang pagdedma niya sa kanyang sister-in-law. Sabi kasi dito sa Pinoy History, sa isang panayam, hiningian ng opinyon si Amy Marcos tungkol sa kanyang maimpluwensyang pamilya sa gitna ng kontrobersiya. Sabi ni Amy Marcos, "Naiinis ako sa kapatid ko, kay Presidente Bongbong Marcos. Nakakalungkot lang na 36 years naming hinintay ang pagbabalik ng pamilya sa Malacanang. Pinagtrabahuhan namin ito at pinagdasal ng husto pero parang nasayang lang." Tungkol sa kanyang pamangkin na si Sandro Marcos, "Nanghihinayang ako sa pamangkin kong si Sandro Marcos. Napakabata niya pang madamay sa mga gulong ganito." At sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez, "Hindi lang simpleng inis ang nararamdaman ko tungkol sa pinsan kong si Martin Romualdez kundi nang gagalaiti ako sa galit sa kanya." At tungkol naman sa kanyang hipag, ito ang kanyang sinabi, "Wala akong opinyon kay First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi ko naman kamag-anak yan." Ano kayang drama ni Amy Marcos dito, no? Biglang-bigla nagdrama siya ng ganito. Bakit? Para ma-impluwensyahan ang Pilipino na si Amy Marcos ang the good daughter at ang kanyang kapatid na si Bongbong ang the bad brother? Naiinis daw siya kay PBBM. Buti nga ikaw lang ang naiinis kay PBBM yung majority ng taong bayan na naiinis sa'yo sa ginawa mong pagtraidor sa pamilya mo. Kahit na saan pa natin tignan, pagbalik-baliktarin pa natin ang anggulo ng istorya nito. Hindi po may kakatuwa na tinraidor ni Amy Marcos ang kanyang pamilya. Nanghihinayang daw siya kay Sandro Marcos. Kay bata-bata nasama sa gulong ito. Ano bang gulo? Yung gulo ng pamilya mo? Na ikaw ang nagsiwalat sa buong Pilipinas? Sasabihin mong 36 years kayo nakipaglaban. Yun na nga 36 years tapos isang idlap nang dahil sa loyalty mo sa mga Duterte, ipinagpalit mo ang iyong pamilya. Ang dami tuloy ang nagdududa. Kapatid ka ba talaga ni Bongbong Marcos? May mga espekulasyon pa. Anak daw siya ni ganito. Bakit daw hindi niya kamukha si Bongbong at si Irene? Dahil sa inaasal ni Amy Marcos, yun po ang tumatak sa isip ng taong bayan. Tapos, ano yung pagkainis mo? Hindi, nanggagalaiti ka kay Martin Romualdez. At paano naman hindi magkakaganyan sa iyo si PBBM? Kung tratuhin mo ang asawa niya, parang multo. Na parang Liza Marcos does not exist in your world. Kahit na anong gawin mo, asawa yan ng kapatid mo.
na kung tutuusin, hindi kailangan ipangalandakan sa publiko kung ano ang nangyayaring personal ng pamilya mo, Amy. Pero sa'yo, ginawa mo pa siyang spectacle. At tulad ng mga pelikula mong Made in Malacanang at Martyr or Murderer, siyempre, kailangan ikaw ang bida. But the truth is, nakita na po ng sambayan ng Pilipino kung ano ang totoong kulay ni Amy Marcos. So kahit na ano pang pagdadrama mo, Amy, kokonti na lang ang naniniwala sa'yo. So kung sa tingin mo, nagtagumpay ka sa drama mo, na naiinis ka kay Bongbong Marcos, nanggagalaiti ka kay Martin Romualdez, at wala kang pakialam kay Risa dahil hindi mo naman siya kadugo, lahat bumalik sa'yo. At maghintay ka dahil may mga susunod pang karma. Dahil meron po silang plano. Sabi pa nga ng iba mga DDS magkakaroon ng kudeta sa September 21. At hindi matatapos ang araw na yun, si Sara Duterte na ang magiging presidente. Oh, anong araw na bukas? Si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Talagang marunong ang Diyos. Hindi niya pahihintulutan ang kasakiman, ang galit, ang kawalangyaan, at ang ganid na mamayani sa kabutihan. Tuloy pa tayo. Bago mag-September 21, biglang nagkaroon ng press con si Chavit Singson at kung ano-ano ng pagbibintag at aligasyon ang inilabas niya laban kay President Bongbong Marcos. Nang hikayat pa siya na magrevolusyon ang mga estudyante, hinikayat ang mga militar, ang mga miyembro ng simbahan, at ang taong bayan na mag-aklas na, mag-revolt na daw. So, ibig sabihin, para pababain si President Bongbong Marcos at para iupo si Sara Duterte. Ano ang nangyari tuloy? Nabuo ng husto si Chavit nung siya ay nagpunta sa EDSA. Ang tawag nga ng netizens walk of shame. Mantakin nyo, kabi-kabila ang tumatawag sa kanyang epal, umuwi ka na, ikulong na yan, at kung ano-ano pang masasamang salita. Nasaan yung ine-expect ninyong magre-revolusyon ang taong bayan? Sabi pa nga ni Greco Bellica, panoorin nyo daw dahil bukas maraming babaliktad. Nagkatotoo naman. Marami po ang bumaliktad. Yung mga dating DDS bumaliktad at sumuporta kay President Bongbong Marcos. Sabi pa nga ni Rowena Guanzon, bihira lumabas si Chavit para magsalita dahil hanggat maaari ay kaibigan niya lahat. Pero kapag nagsalita ang tao na yan dahil may isang salita, tapos ka na. Kasi pinaalala ni Guanzon nung time ni President Erap Estrada. Nung lumitaw siya para ibuko si Erap tungkol sa wedding scandal, napatalsik si Erap. Akala niya at akala ni Rowena Guanzon, ganun pa rin ang mangyayari. Sinong natapos? Hindi ba si Chavit Singson? So ano itong sinasabi ni Rowena Guanzon na game changer si Chavit? Na kapag siya ang nagsalita, tapos ka na. Ang dami-daming sinabi ni Chavit Singson. Sinabi pa niya na hindi dapat paniwalaan si Bongbong Marcos. Sino ang dapat paniwalaan? Siya. Ang tanong pinaniwalaan ba siya ng taong bayan? Bumaligtad ba yung mga nakilahok dyan sa protest against corruption? Hindi ba nabalin pa nga sa kanila ang inis ng tao? Isama na natin si Philip Salvador. Nakita niyo ba yung video kung saan habang naglalakad si Philip Salvador ay sinisigawan siya ng umuwi ka na. Meron pang narinig na sustentuhan mo yung anak mo, something like that. Mali kasi ang mga pinuntahan nila Si Chavit Singson, si Philip Salvador, si Rowena Guanzon, dahil si Rowena Guanzon nagpunta ng Luneta. Si Chavit Singson sa EDSA. Saka itong si Philip Salvador nagpunta sa EDSA. Bakit kaya? Dahil ini-expect nila, babaliktad niya ang taong bayan at papanig sa kanila para matuloy yung sinasabi nilang people power para patalsikin si President Bongbong Marcos. Hindi nga ba nagsalita pa itong si retired General Romeo Pocis ba to? Sabi niya, kasama natin bukas, ito yung a day before the September 21 rally, kasama natin bukas sa Gate 4, Camp Aguinaldo, ang mga mula sa malalaking simbahan at partido at maraming mga sektor at grupo. Ano nangyari? Asan yung pinagmamalaking miyembro ng malalaking simbahan at partido at maraming sektor at grupo?
Yung sinasabi nitong si Pokis ay nandun, umattend ng rally para kondenahin ang korupsyon na unang isiniwalat ni President Bongbong Marcos. At tulad nga ng sinabi ni Greco Bellica na maraming babaliktad bukas, panoorin ninyo, nagbaliktaran nga. Yung mga DDS, nakita nilang talo na sila, nagkaroon nga ng baliktaran. Yung mga DDS, bumaliktad at sumusuporta na kay President Bongbong Marcos. At sabi pa nitong isang Orlando E. De Leon, "Let me address the elephant in the room, your nightmare. Her Excellency, start practicing." Kita nyo? Pinagpa-practice niya na si Sara Duterte. So, ibig sabihin, yung pinunta ni Sara Duterte sa Japan ay para mag-practice maging presidente. Ang ganda nga naman ng drama nila, no? Umalis papuntang Japan si Sara Duterte. Naghihintay ng tawag para sabihan siya na, "President Sara Duterte, Your Excellency." Kaya naman pala nung hindi natuloy, ganun na lang ang panlulumo at pagkabigo nitong mga nagbalak na patalsikin si President Bongbong Marcos. At isa pa, nagsalita naman itong si talunan na senatoriable Jimmy Bondoc. Sabi dito sa balita sa Pilipinas Today, ipinagdiinan ng dating singer at talunang senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc ang pagiging good, honest leader ni Vice President Sara Duterte sa kasagsagan ng malawakang kilos protesta sa bansa nitong Linggo, September 21. Nagpahayag naman ng pagdududa ang netizens sa timing ng Facebook post na ito ni Bondoc dahil sa phrase sa kanyang post na "in case she legally takes over bilang pinuno ng Pilipinas." Bakit nga naman may ganung salita? In case she legally takes over. So talagang may balak. Read between the lines, read between their actions. Mula kay Amy, kay Rowena Guanzon, kay Chavit Singson, kay Jimmy Bondoc, retired General Pokis, at nitong si Greco Bellica. Hindi ba? May something fishy was about to happen na hindi nangyari? Tanong tuloy ng mga netizens, inaasahan daw ba ni Bondoc na mapapatalsik sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr. at maluluklok na kapalit nito si VP Sara? Sabi pa ni Bondoc sa kanyang post, "Do not believe the bad forecasts in case she legally takes over. Just in case that happens, the whole country will prosper. Even you." Just in case. Dahil naghahanda sila ng pagpalit ng liderato. Dahil mapapabagsak nila si President Bongbong Marcos dahil nanghikayat na si Chavit Singson sa mga estudyante, sa mga militar, sa mga tao sa simbahan, sa mga layman at sa taong bayan na mag-aklas na kayo para mapalitan si Bongbong Marcos. Just in case mangyari yan, mauupo si Sara Duterte bilang presidente na para kay Jimmy Bondoc at sa mga DDS is a good and honest leader. Pero kung nakinig kayo sa iba't ibang parte ng rally kahapon, ano ang isinisigaw nila? Magnanakaw si Sara, ikulong si Sara, impeach si Sara, panagutin si Sara Duterte. Asan ang magic ni Sara Duterte? Kung totoong malakas ang hatak ni Sara Duterte, di sana ay nagkatotoo na napabagsak nila si President Bongbong Marcos kahapon September 21 at naiupo nila si Sara Duterte. Isa lang po ang ibig sabihin ng rally noong September 21. Nakiisa ang taong bayan. Well, mag-iwan tayo ng ilang porsyentong taong bayan para sa mga DDS. Dahil ang majority po ng taong bayan ay nakiisa sa panawagan ni President Bongbong Marcos to end corruption na hindi nagawa ng previous administration. Hindi tulad ng ginagawa ni President Bongbong Marcos ngayon. Mass scale po ito. At yan ay nagsisimula pa lang sa DPWH.
At diyan nakita ng taong bayan kung gaano kaseryoso si President Bongbong Marcos para labanan at wakasan ang korupsyon na ito. At papaanong hindi susuporta ang taong bayan kay President Bongbong Marcos? Noong September 21, iisa po ang sigaw ng sambayan ng Pilipino. End corruption. Pero sa ibang mundo ng mga DDS, ang sigaw nila, Marcos resign and bring home PRRD. Bakit nila gustong pag-resignin si President Bongbong Marcos samantalang si PBBM ang nagsiwalat ng katiwalian? Bakit natatakot ba sila na may mga miyembro sila na sangkot sa anomalyang ito? And remember, noong 2017, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tinaguriang most corrupt of 2017. At yan ay hindi madidinay ng mga DDS. Most corrupt in the world for 2017. Kaya, nakakahiya naman kung sasali sila sa rally laban sa korupsyon dahil yung tatay nga naman niya ay naging corrupt at tinawag pang most corrupt in the world noong 2017. Pero alam nyo, ito pong plano nila na pabagsakin si President Bongbong Marcos goes a long way pa. Tandaan nyo sa isang rally ni then President Digong, ano ang sinabi niya? Mag-ingat si Bongbong Marcos at baka matulad siya sa kanyang ama. Ano ba ang nangyari kay Apo Lakay? Hindi ba nag-people power at napatalsik sa Malacanang? Noon pa lang, hinuhugis na ni Digong ang isipan ng taong bayan na yan ang mangyayari kay Bongbong Marcos. Mahabang pagpaplano na dapat sana ay naisakatuparan noong September 21, kung saan mapapatalsik nila si Bongbong Marcos at iuupo ang bagong presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte. Marunong talaga ang Diyos. Hindi talaga siya papayag na matalo ng kasamaan ang kabutihan. So tuloy lang po tayo, ipagdasal natin ang presidente natin at sama-sama tayo, magtulungan tayo para matuldukan ang korupsyon sa Pilipinas at dumating yung panahon na ang mga anak natin, ang mga apo natin ay mamumuhay sa isang corrupt-free Philippines. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.